Magandang araw mga kaalaman na hinog. Kapag tayo ay nagretiro na at nagsimula ng tumanggap ng ating buwanang pensyon mula sa SSS o GSIS o kaya naman ay nakuha na natin ang ating malaking lump sum o retirement pay, madalas ay nakakaramdam tayo ng saya at ginhawa. Ngunit ang malungkot na katotohanan, lalo na yung 2026 kung kailan napakamahal ng mga bilihin at gamot, ang pensyon na ito ay mabilis na nauubos na parang bula kung puro palabas lamang ang pera at walang pumapasok. Kaya naman ang pinakamatalinong gawin ng isang senior citizen ay huwag lamang itulog ang pera sa bangko, kundi paikutin ito at gawing negosyo. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 10 paraan para palaguin ang inyong pensyon at gawing negosyo na hindi nakakapagod. Ang mga negosyong ito ay napiling mabuti para umakma sa edad at lakas ng mga nakakatanda upang patuloy kayong kumita habang nag-i-enjoy sa inyong retirement. Panoorin ito hanggang dulo, kumuha ng papel at ballpen at simula na nating palaguin ang inyong pinaghirapang pera. Panguna sa ating listahan, maging silent partner sa negosyo ng inyong mga anak o apo. Isa sa pinakamagandang paraan para magamit ang inyong pensyon sa pagninegosyo nang hindi kayo gumagamit ng pisikal na lakas ay ang pagiging silent partner o ang mamumuhunan, investor lamang. Kung mayroon kayong anak o apo na may magandang ideya sa negosyo, halimbawa ay gustong magtayo ng karinderya, bake shop o patahian, ngulit wala silang sapat na puhunan, maaari ninyong gamitin ang inyong pensyon para punduhan ito. Ang kasunduan ay kayo ang maglalabas ng pera at sila naman ang gagawa ng mabigat na trabaho, pamamahala at pagbebenta. Sa pagtatapos ng buwan, maghahati kayo sa tubo o kita. Sa ganitong paraan, hindi kayo mapapagod sa araw-araw na pagbabantay na tulungan nyo pa ang inyong pamilya na umasenso at lumalago ang pera ninyo nang nakaupo lamang. Siguruhin lamang na malinaw ang usapan sa hatian upang walang maging problema sa pamilya. Pangalawa sa ating listahan, pagbibenta ng mga party needs o pagpaparenta ng tent at upuhan. Kung napansin ninyo sa inyong barangay o subdivision, halos linggo-linggo ay mayroong nagdidiwang ng kaarawan, binyag, kasal o kaya ay may lamay. Lahat ng okasyong ito ay nangangailangan ng mga upuang plastik, mesa at malalaking tent. Bakit hindi ninyo gamitin ang bahagi ng inyong pensyon para bumili ng 3 o 4 na matitiban na tent at 50 piraso ng silyang plastik? Ang maganda sa negosyong ito ay hindi nasisira o napapanis ang inyong mga produkto kahit hindi agad marintahan. Wala rin kayong babayarang kuryente at hindi nyo kailangan ng tindahan dahil pwede itong itambak sa bakuran. Magpapabayad kayo ng upa kada araw at pwede ninyong ipabuhat o ipahatid ito sa inyong mga anak o kapitbahay na pwedeng bigyan ng maliit na tip. Kapag nabawi nyo na ang puhunan, ang lahat ng susunod na upa ay purong kita na. Pangatlo sa ating listahan, pagtatayo ng e-loading at bills payment station. Isa sa pinakamagaan at pinakamadaling negosyo na hindi nangangailangan ng malaking pwesto ay ang pagiging bayad center sa inyong lugar. Gamit ang ilang libong piso mula sa inyong pensyon bilang paunang pondo at gamit lamang ang inyong cellphone o isang simpleng tablet, maaari na kayong tumanggap ng bayad para sa kuryente, tubig, internet at pati na rin magbenta ng cellphone load. Napakaraming matatanda at nanay ang tinatamad na pumunta sa mga mall o pumila ng mahaba sa initan para lang magbayad ng bill. Sila ang magiging suki ninyo. Pipila sila sa tapat ng inyong bahay, ibibigay ang pera at kayo na ang magpapadala nito online. Kumikita kayo ng convenience fee o patong na 10 hanggang 20 piso sa bawat resibo na inyong ipoproseso. Pang-4 sa ating listahan, pagpaparenovate ng kwarto para gawing paupahan o bed space. Kung natanggap ninyo ang inyong malaking lump sum na pensyon at malaki-laki ito, ang pinakasigurado at panghabang buhay na negosyo ay ang pagpapaupa. Kung mayroon kayong bakanting kwarto sa inyong bahay na hindi na ginagamit dahil nag-asawa na ang mga anak ninyo, gamitin ang pera para ipaayos ito. Pagandahin ang banyo, lagyan ng maayos na kama at ventilador at ipaupa bilang bed space sa mga nagtatrabahong empleyado o estudyante sa inyong lugar. Ang pagpaparenta ay ang hari ng lahat ng negosyo pagdating sa mga senior citizen dahil ito ay garantisadong may pumapasok na pera kada buwan. Hindi nyo na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambili ng gamot dahil bago pa man maubos ang buwan, may sigurado na kayong sisingilin sa inyong mga umuupa.
Panglima sa ating listahan, negosyong bultuhan o wholesale ng bigas at itlog. Ang pagtatayo ng sari-sari store ay maganda, ngunit minsan ay nakakapagod ang paiisa-isang benta at ang pagbabantay maghapon. Ang mas magandang diskarte para sa mga nakakatanda na may sapat na puhunan ay ang pagiging wholesaler o bultuhang supplier. Gamitin ang pensyon para bumili ng asukal, bigas, itlog o mantika ng bultuhan ng direkta sa mga malalaking bodega o planta. Tapos, ibebenta ninyo ito ng porsako o por tray sa mga maliliit na sari-sari store sa inyong kanto o sa mga karinderya na laging nangangailangan ng itlog at bigas araw-araw. Dahil bultuhan ang benta, mabilis bumalik ang pera at hindi nyo kailangang magbantay ng tindahan ng buong araw. Kakausapin nyo lang ang 3 hanggang 5 suking karinderya at may sigurado na kayong negosyo araw-araw. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, bumili ng franchise ng maliit na food cart. Kung gusto ninyong magnegosyo ng pagkain pero ayaw ninyong dumaan sa sakit ng ulo ng pag-iisip kung anong lulutuin, paano titimplahan at saan bibili ng mga sangkap, ang pagkuha ng franchise ang pinakamagandang solusyon. May mga subok ng food cart ng siomai, buko shake o mga prinitong merienda na nagkakahalaga lamang ng 20 hanggang 50,000 piso. Ang kagandahan dito, ibibili na nila sa inyo ang lahat mula sa cart, lutuan, mga sangkap at pati ang pag-iensayo sa inyong tindero. Ang gagamitin nyo lang ay ang inyong pensyon para bilhin ang pangalan at pwesto. Kukuha na lamang kayo ng mapagkakatiwalaang kamag-anak o kabataan sa inyong lugar para siyang magbantay at magbenta at babayaran nyo na lamang siya ng arawan. Kayo naman ang tatanggap at magbibilang ng kinita pag-uwi. Pang-7 sa ating listahan, paglalagay ng mga coin-operated machines tulad ng pisonet o piso tubig. Sa panahon ngayon, usong-uso ang mga makinang hinuhulugan ng barya na kusang nagtatrabaho para sa inyo. Gamit ang inyong pensyon, maaari kayong bumili ng automatic water dispenser o makinang nagbibigay ng malamig na tubig sa halagang piso o kaya naman ay piso wifi machine kung saan huhulog ng barya ang mga tao para makakonekta sa internet. Ilalagay nyo lamang ang makinang ito sa labas ng inyong bahay o sa garahe at iiwanan nyo na doon. Habang kayo ay nanonood ng TV, natutulog o nagkakape, ang inyong makina ay walang tigil na kumukolekta ng mga barya mula sa inyong mga kapitbahay. Sa pagtatapos ng linggo, bubuksan nyo na lamang ang kahon at bibilangin ang mga baryang naipon na pwede ninyong ipalit sa bangko o palengke. Pang-8 sa ating listahan, negosyo ng mga halaman o plant nursery at pots. Ang pagiging plantito at plantita ay hindi lamang nakakapagbigay ng kapayapaan ng isip, kundi isa rin itong napakalaking industriya. Kung gagamitin ninyo ang inyong pensyon para bumili ng magagandang klase ng lupa, mga mamahaling paso, pots, at mga bihirang buto o seedlings, maaari kayong magtayo ng maliit na nursery sa inyong bakuran. Ang mga halaman tulad ng indoor plants, herbs at mga namumulaklak na orchids ay napakataas ng presyo kapag lumaki na. Pwede ninyo itong ibenta sa mga dumadaan o ipapost sa inyong mga anak sa Facebook at internet. Wala itong kasamang stress. Sa halip, nakakatulong pa ang pagtatanim at pagdidilig araw-araw upang kayo ay makapag-ehersisyo at makalanghap ng sariwang hangin habang kumikita ng malaki. Pang-9 sa ating listahan, pre-order na negosyo sa pagkain o kakanin. Maraming lolo at lola ang may pambihirang galing sa pagluluto na paborito ng buong angkan. Ngunit ang pagbubukas ng karinderya ay napakahirap at mapanganib. Dahil kapag hindi naubos ang ulam, kayo ay lugi dahil mapapanis ito. Ang tamang diskarte ay gamitin ang inyong pensyon bilang paunang puhunan para sa isang pre-order o made-to-order na sistema. Ibig sabihin, ipapaalam nyo sa mga kapitbahay at kakilala na magluluto kayo ng masarap na biko, pansit malabon o leche flan sa darating na Sabado. Kukunin nyo ang kanilang mga order at bayad ng pauna bago kayo pumunta sa palengke. Sa ganitong sistema, eksakto lamang ang inyong lulutuin at bibilhing sangkap, kaya walang tapon, walang panis at garantisado ang inyong tubo sa bawat luto. At ang pang-10 sa ating listahan,
pagiging supplier ng mga basahan at potholder. Huwag ninyong mamaliitin ng mga maliliit na bagay. Ang bawat bahay at negosyo ay laging bumibili ng mga basahan na bilog at mga potholder para sa kusina. Gamit ang napakaliit na bahagi ng inyong pensyon, maaari kayong bumili ng sako-sakong mga retaso mula sa mga malalaking patahian. Kung may makina kayo sa bahay at malinaw pa ang paningin, maaari ninyo itong tahiin habang nakaupo lamang maghapon. Kung ayaw nyo namang manahi, maaari kayong maghanap ng mga mananahi sa inyong lugar at bilhin ninyo ang kanilang mga gawa ng pakyawan. Matapos ito, i-distribute o isusupply ninyo ang daan-daang basahan sa mga palengke, hardware at mga vulcanizing shop sa inyong bayan. Isang napakasimpleng negosyo pero tuloy-tuloy ang pasok ng pera dahil mabilis itong maubos at kailangang palitan. Mga kaalaman na hinog, ang inyong pensyon ay bunga ng ilang dekada ninyong pagbabanat ng buto at pag-aalay ng lakas sa inyong mga trabaho. Hindi ito dapat maubos ng basta-basta. Ang pagnenegosyo sa inyong edad ay hindi dapat maging pabigat o maging sanhi ng inyong pagkakasakit. Ang pinakamahalagang payo ay huwag ninyong ipupuhunan ng buong buo ang inyong pensyon sa isang bagsakan lamang. Magsimula kayo ng maliit, pag-aralan ang negosyo at piliin ang bagay na gustong-gusto ninyong ginagawa upang hindi nyo ito maramdamang trabaho. Palawakin natin ang ating kaalaman at siguraduhin ang ating mga natitirang taon ay maginhawa, walang utang at masagana. Ibahagi natin ang video na ito sa inyong mga kapwa retiree upang magkaroon din sila ng magandang ideya sa pagnenegosyo. Maraming salamat po sa inyong suporta at God bless po sa ating lahat.